Magandang hapon mga kababayan. So nandito po tayo sa Mandawi. Papunta po tayo ng Lapu-Lapu City mga kababayan. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo ngayon. So na magandang itong opportunity na ito. So bibigyan tayo, magbigay po tayo ng comment mga kababayan. So kayo kung anong comment niyo comment lang kayo sa akin channel. So by the way mga kabayan, kung bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, pasubscribe naman dyan mga kababayan, bilang tulong mo na rin sa akin. Kung mabigat man sa inyong kaloban ang pag-subscribe sa akin, like and share lang sa aking video. Yun lang ang hilingin ko sa inyo mga kababayan, wala nang iba pa mga kababayan. So by the way mga kababayan, nagpatuloy ang investigation sa Department of Health. Inimbestigahan nila si dating Secretary Doki mga kababayan. Ang itong pa sa maraming katanungan mga kababayan, si Congressman Garin at ang si Franz Castro. Akala siguro ni Congressman Garin wala pa siyang kaso. Before ka congressman, before ka mag walis ng iba, walisin mo na yung bakuran mo. Walisin mo na nga yung bakuran mo. Akala mo siguro malinis na yung bakuran mo. Aywan ko ba itong dating sekretary na ito, sekretary ni Noynoy Aquino noon. Kumusta na kaya ang kaso nito? Mga kabayan, kumusta na kaya ang kaso nito? Ano na kaya? Kapag politiko, kapag may impluwensya ang tao, ang hustisya, mayroon talagang hustisya. Ang justice system, paglalaroan lang kapag mayroon kang sabi nito itong may impluwensya ka mga kababayan, laruin mo lang hustisya. Kapag hinatulan ka, iapilar mo lang sa kataas-taasan. Pag hinatulan pa din, umapilar pa hanggang sa kataas-taasan hanggat umabot ng Supreme Court. Hinahanap na para kung hindi sila guilty. Ngayon, umiimbestiga na. Inimbestigahan rin niya si Doki. Bakit mga kababayan nagbigay kayo ng special power sa presidente na gamitin ang lahat ng kapangyarihan upang maprotektahan ang ating mamamayan? Bakit nagbigay kayo ng special power? Bakit nagbigay kayo? Gumawa kayo ng batas ay binigyan kayo si President Duterte ng kapangyarihan upang mapadali ang palabas ng pera para ipamili ng mga gamit para sa pandemic. Tapos ngayon, kini-question ninyo. Kini-question ninyo ang yung ginagamit nga kapangyarihan. Bakit? Bakit mga kababayan? Ito ba ay tama? Ibig sabihin, nagbigay kayo ng special power to the president to use nga ang tanan procurement madali maibigay. Tapos ngayon, questionin ninyo ang mukha ninyo. Ito talaga mga congressman na to. Hindi nyo nga kini-question na wala kayong resibo ibinibigay. Questionin nyo sarili ninyo. Wala kayong ibinigay na resibo. Samantala ito, kang President Duterte, ito ay panahon ng pandemic. Binigyan ninyo siya ng kapangyarihan. Binigyan ninyo siya ng kapangyarihan. Ano bang ibig sabihin ninyo? Gusto ninyo bilhin ninyo ang mga
gagamitan sa ospital na napakamura. Loko-loko itong mga taong to. Ha? Pagka walang hiya itong klaseng tao to. Ha? Nasaan ko no ang 29 billion? Ha? 29 billion? Samantala ngayon ang PhilHealth naglabas ng 90 billion. Nasaan? Bakit hindi no kina-question? Saan napunta yung 90 billion na yan? Tapos ngayon itong 29 billion na inilabas. Ito, 129 o basta yan ang ating naririnig. Ha? 129 o 29 billion. Panahon po ito ng pandemic, mga kababayan. Ha? Ibigay ninyo ang kapangyarihan ito ka Duterte upang maprotektahan ang ating mamamayan. Para lang talaga o ito ay isang politics para siraan ang mga Duterte. Walang hiya. Walang hiya talaga. Itong bayan, naglilingkod sa ating bayan talaga. Walang hiya. Walang hiya. Nakainip. Mainit nga ang panahon. Lalong umiinit ang ulo ko rito. So hanggang dito lang mga kabayan. Parang aatakihin ako. So hanggang dito lang mga kabayan. Maraming salamat sa inyong suporta mga kabayan. Ha? Hindi ako makapaniwala nito sa ginagawa ng ating mga congressman. Walang hiya. Hindi niya kini-question yung walang resibo. So mga kabayan, hanggang dito na lang. God is good all the time. All the time God is good. Pitching your kaninyong tanan mga kababayan.